kalagitnaan ngayon, salamat po sa iyong presensya. Pagpalain niyo po ang bawat isa. In Jesus' mighty name, everybody say, praise the Lord. Buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 13. Karugtong ng ating tinalakay last Sunday, training and teaching Timothy. Sabi natin last Sunday, pag sinabing Timothy, it pertains to a father and son relationship. Tayo ay mayroong kaugnayan sa ating mga Pablo, at kung tayo ang Timothy, mga kapatid, we undergo training. Merong teaching na nangyayari. Kung ikaw naman ang Pablo, meron kang Timothy, meron kang tinuturuan. Kaya, yung mga anak mo, pwede mong turuan, pwede mo silang bigyan ng mga aral, ikaw ang kanilang magulang sa pananampalataya. Kung ikaw naman ay anak, kilalanin at pakinggan ang ating magulang sapagkat ang ating magulang, mga kapatid, bilang nakatata sa atin, dapat nating sundin ang kanilang mga aral sa atin. At yun po ay ginawa ni Apostol Pablo kay Timothy. Sa panahon na si Timothy ay nag-undergo ng kanyang training, marami siyang sinasabi, maraming tinuturo si Apostol Pablo sa kanila. 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 13, kung meron o kayong mga Bibles dyan, buksan ang inyong mga salita ng Panginoon, ang inyong mga Biblia. Sa unang aklat ng Timoteo, Kabanata 2, talatang 1 hanggang 13. 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 13. Babasahin ko po ang unang talata sa inyo, ang pangalawa hanggang umabot po tayo sa dulo. You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Verse 2 sa inyo. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. Similarly, anyone who competes as an athlete does not receive the victor's crown except by competing according to the rules. The hard-working farmer should be the first to receive a share of the crops. Reflect on what I am saying, for the Lord will give you insight into all this. Remember Jesus Christ, raised from the dead, descended from David. This is my gospel. For which I am suffering, even to the point of being chained like a criminal, but God's word is not changed. Therefore I endure everything for the sake of the elect, that they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus, with eternal glory. Here is a trustworthy saying, if we died with him, we will also live with him. If we endure, we will also reign with him. If we disown him, he will also disown us. If we are faithless, he remains faithful, for he cannot disown himself. Ang Diyos po ay purihin sa pakabasa at pakarinig ng kanyang mga salita. Makakaupo ang kapulungan. So itong aklat ni Timothy, mga kapatid, ay punong-puno ng instruction mula sa kanyang ama sa pananampalataya. Walang iba kundi si Apostol Pablo. Tayo ngayon ay nag-undergo ng mga instruction, may mga tinuturo sa atin, maaaring yan ay sa pamagitan ng sermon o kaya ng mga sulat, mga nakasulat na instruction sa atin. Parte ng ating paglago bilang mga believers ng Panginoon, yung instruction. Dapat tayo po ay natututo mula sa ating mga nababasa at sa ating mga karanasan. Binanggit natin na ito ay sinulat ni Pablo around 62 to 66 AD. Isang liham na nakalaan kay Timoteo, nagsisilbing pastor ng simbahan doon sa Ephesus. Ito ay sinulat niya habang siya po ay pagkatapos ng kanyang pagkabilanggo sa Roma. Binanggit din natin yung kahulugan ng kanyang pangalan. Timothy means honoring God. Timothy means in God's honor, or Timothy means honored by God. Lahat po yun. Yun ang kahulugan ng kanyang pangalan.
Kaya kung ang pangalan ng iyong ako, Timothy, yan po ang literal na kahulugan ng pangalan Timothy. Meron ako ditong tatlong mga salita na nais-emphasize na nakita ko sa sulat na ito ni Apostol Pablo kay Timoteo sa ikalawang kabanata. Una, sa verse 1 and 2, yung instruction sa kanya ni Paul. Personal instruction from Paul. Pangalawa, yung illustration. Say that word, illustration. Tayo minsan natututo kapag tayo ay pinapakitaan ng larawan. At ito po ay ginamit ni Apostol Pablo sa kanyang pagtuturo kay Timoteo. And Paul's illumination or explanation, paano niya pinaliwanag yung kanyang mga katuruan. Una, ang sabi ng Biblia, you then, my son, be strong. Say that word, be strong. It is an instruction for him to become strong. Minsan tayo nagkakaluya-luya sa pananampalataya. You can command yourself. You can teach yourself to become strong. Kaya nga sabi ni Haring David, nung siya po ay pakiramdam niya tinatamad magpuri, ang sabi niya noon, bless the Lord, oh my soul. Sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, be strong. Ibig sabihin siya ay maging malalim. Ibig sabihin siya ay mag-develop sapagkat bilang tinuturuan, mga kapatid, karapatan natin na tanggapin ang ating mga aral at doon tayo lalago. Habang ikaw ay lumalago sa pananampalataya, dapat tayo ay lumalalim sa ating fruits. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. The Lord is the foundation. Siya po ang pundasyon ng ating pananampalataya. And you will never experience growth in spiritual life without our connection sa ating pinaka-foundation, pinaka-pundasyon. Walang iba si Jesus. Kaya nga tinawag siyang panulukang bato. Siya po yung cornerstone sapagkat siya ang ating bato na pundasyon sa ating pananalig. Ang command sa kanya is for him to become strong. Saan? In the grace that is in Christ Jesus. In short, you can never be strong without the grace of God. Say that word, grace of God. Pag sinabi natin grace, kahit hindi ka karapat-dapat, tumanggap ka. Kahit ikaw ay nagkasala, nag-fail, nagsuway sa kalooban ng Panginoon, but because of the grace of God, mga kapatid, tayo po ay naligtas. Tayo ay pinatawad. Somebody say, thank you, Lord. So the command was for him to become strong in the grace. In short, ang biyaya ng Panginoon ang magpapatatag sa iyo. Kung wala ang biyaya ni Lord, walang katatagan. Kung wala ang biyaya o habag ng Diyos sa ating buhay, hindi ka lalago sa pananampalataya. You need the Word. You need the Lord in order for you to become strong. Sabi nga sa Joshua chapter 1 verse 9, tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Very particular, the presence of God. The grace of God. Yun ang magbibigay sa iyo ng strength. Yun ang magbibigay sa iyo ng katapangan. Bakit? Sapagkat ang kanyang presensya, mga kapatid, ang kanyang mercy, ang kanyang habag, ang kanyang biyaya, doon nakasalalay ang ating pagtayo, ang ating pagtatag sa ating pananampalataya. Kaya, sabi dito, alalahanin mo itong bilin na ito. Sa Deuteronomy 31:6, ganun din ang binanggit sa Old Testament. Ang sabi ng Bible, magpakatatag kayo at magpakatapang. Huwag kayong matatakot dahil ang Panginoon na inyong Diyos ay kasama ninyo. Hindi niya kayo iiwan o pababayaan man. Somebody say, thank you, Lord. Thank you, Lord. So, the order, the instruction is magpakatatag. At hindi lamang magpakatatag, kundi magpakatapang. Siyempre, pag ikaw ay matapang, matatag ka. At siyempre, kapag ikaw ay matatag, mga kapatid, may dumarating na takot sa buhay, pero kayang i-overcome. Dahil ang katapangan, hindi naman ang hulugan na hindi ka na nakalaman ng takot. Ang takot na yan ay nararamdaman minsan ng tao. Pero hindi na ang hulugan, hindi ka na matapang. Hindi ka na matibay. Kapag ito ay hinarap mo dahil sa presensya ng Panginoon,
Kahit nakakaranas ka minsan ng takot sa buhay, matatag ka sapagkat ang katatagan mo ay hindi galing sa iyo, kundi galing sa Kanya. Somebody say hallelujah. Kaya sa Corinthians 15:58, ang sabi ng Word of God, kaya na, mga kapatid kong minamahal, magpakatatag kayo. Huwag kayong patitinag. Kayo'y laging sumagana sa gawain ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi mawawala ng saysay ang inyong pagpapagal para sa Panginoon. In other words, kapag ikaw ay matatag, hindi ka natitinag. Kapag ikaw ay matatag, sumasagana ka sa gawain para kay Lord. Kapag ikaw ay hindi naglilingkod kay Lord, mga kapatid, nanghihina o maghihina ang ating pananampalataya. Pero kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, gumagawa ka ng ipinagagawa niya sa iyo, tatatag ka, titibay ka. Sabihin mo sa tayo mo, tandaan. Kaya nga sa Hebrews chapter 4, verse 14, ang sabi ng Word of God, kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari. Sino yon? Si Jesus Christ. Siya ang ating high priest. Siya ang sa pagitan ng Diyos at ng tao, si Jesus ang nasa gitna. Through Jesus to the Father. Kaya pag nagpe-pray tayo in Jesus' name, sapagkat si Lord ang ating tulay sama ng buhay. Kung ikaw ay merong Kristo sa buhay na ito, meron kang koneksyon sa iyong Ama sa langit. Kaya magiging kang matibay, magiging kang matatag. Bakit? Kasama natin ang Panginoong Yesus. Minsan nagluluya-luya ka, tatawag ka sa Kanya, muling lalakas ka. So, yun ang una na instruction sa Kanya. Hindi lamang magpakatatag. Pangalawa dyan, sa verse 2, ang sabi niya, and the things you have heard me say, in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. In other words, not only to develop, but to disciple. Gusto ng Biblia, gusto ng salita ng Panginoon na tayo ay mag-develop, mag-improve, maging matibay, maging matatag. Pero sa dulo niyan, another instruction is for us to disciple. Ibig sabihin, to impart. Ano ba ang iyong tinanggap galing sa Panginoon? Ano ba ang iyong pananampalataya na narito sa puso mo? Sabi diyan, narinig mo, tinanggap mo, sabi dito, entrust to reliable people. Ipagkatiwala mo, ibahagi mo, i-share mo. Kaya lagi kong binabanggit, kung ikaw ay Timoteo, meron kang Pablo sa buhay. Kung ikaw ay Pablo, meron kang Timoteo. At yung Timoteo na yun, later on, magiging Pablo. Sapagkat yung discipleship na binabanggit sa banal na kasulatan, mga kapatid, ay pinagagawa sa atin ng ating kagurangan. To disciple, to impart what you have learned. Ang tanong, meron ka bang natutunan? Ang tanong, meron ka bang pinanggap? Kung meron kang natutunan, meron kang tinanggap, meron kang ibabahagi. Because whatever na tinanggap mo galing sa Panginoon, ang nais ng Lord, mamultiply iyan. May bahagi sa iba. May kasabihan ba gano? You cannot give what you do not have. Kung wala ka, hindi mo naman pwedeng ibigay. Kaya ang tanong sa iyo, meron ka bang tinanggap? Meron bang binigay sa iyo ang Panginoon? Kung meron, kapatid, ang sabi ng Bible, ibahagi natin sa iba. At yun ang paraan upang mag-multiply ang tagasunod niya. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Kaya nga sabi sa Matthew 28:19, kaya habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. So gawing alagad. At sa paggawa ng alagad, nandoon yung pagbautismo. At sa paggawa ng alagad, nandoon ang pagtuturo. Kaya kung ikaw ay magulang, ang unang dapat na gawing alagad, yung anak mo. Turuan mo yan. Sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go so that when he is old, he shall not depart from him. Galing sa iyo mismo. Pero ang mahirap, sabihin niyo bakit? Minsan wala namang itinuturo. Unang responsibilidad ng magulang, yung kanilang anak. Yung mga anak natin, yan ang responsibility natin. Turuan sila. Ano man ang tinanggap mo, ano man ang nasa iyo, yun ang ipapasa mo. Kaya nga na yung pag sinabi, ay, yan akin ngayon, kaya pala. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, nakikita sa anak kung ano ang nasa magulang.
nakikita sa disciple kung ano ang galing sa kanyang master. Sabi ni Jesus, makikilala kayo na kayo yung mga alagad ko kapag kayo nagmamahalan sa isa't isa. Somebody say love. Yun ang indicator. Kaya mga kapatid, tayo po ay magbahagi, mag-share, gawin nating alagad, turuan natin kung ano ang tinanggap natin. Una sa ating pamilya, sa ating mga anak. Pwede rin sa iba, sa mga kapanampalataya, o kaya sa mga estudyante mo kung ikaw isang teacher. Marami kang matuturuan. At napakaganda na ang iyong may tuturo ay matuwid sapagkat ikaw ay matuwid galing kay Lord ang iyong word. Amen? Exodus 18:21. Ito naman isang setting na kung saan ay pinahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Jethro doon kay Moses kung paano ang mag-disciple, paano ang magkaroon ng mga leader. Sabi dito, nakita ni Jethro, si Moses kinakausap niya yung mga tao. Lahat ng mga tao lumalapit sa kanya, humihingi ng word, humihingi ng patnubay, humihingi ng gabay. Nagkukonsulta sila kung anong gagawin nila. Sabi ni Jethro, ang iyong ginagawa ay mahirap. Kung ikaw mag-isa, hindi mo kakayanin. Mauubusan ka, matutuyuan ka. Ano ang sabi ni Jethro? Dapat kang pumili mula sa bayan ng mga lalaking may kakayahan, natatakot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, hindi tiwali. At atasan mo sila bilang mga pinuno ng libo-libo, ng daan-daan, ng 5-50, at ng 10-10. What does it mean? It means discipleship. Pumili ng mga leader. Sabi kay Timothy, pumili ka ng mga tao may takot sa Diyos, entrust to them. Ang tawag sa kanila, reliable men. Dito naman, sa Old Testament, ang sabi dito, may takot sa Diyos. Hindi lamang may takot sa Diyos, may kakayahan. At ako'y nakatitiyak, kapag ikaw ay may takot sa Diyos, meron kang kakayahan. Amen? Why? Because yung ability na galing sa'yo, o nakikita sa'yo, galing sa Kanya. We need to acknowledge that whatever skills, whatever talent we have, it came from God. Somebody say, thank you, Lord. Ataasan mo sila. Kaya merong responsibilidad na i-disciple at yung disciple na yon gagawa for the glory of God. Kaya ang kingdom tuloy-tuloy. Bakit? Walang katapusang pagdidisipulo yan. Ano ang sabi ng Panginoon? Hanggang sa dulo ng mga bansa. Magkakaroon ng pagpasa ng pananampalataya, ng mga natutunan, ng iyong tinanggap galing sa Panginoon. Ipapasa mo sa kanila na pwede rin magpasa sa iba. Kaya pag galing sa iyo, mga kapatid, tiyakin natin na yung natutunan sa atin, katuwiran sapagat galing sa Diyos na makapangyarihan. Kaya nga, sabi sa Luke 14:26, hindi maaaring maging alagad ko ang sino ang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak. What does it mean? Ibig ba sabihin, kaya kabubuhian mo ang iyong magulang? No. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, we need to love God above all. Magulang mo, ang priority mo ang Panginoon. Ang Diyos ang iyong priority. Ang ayaw magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Ano ibig sabihin niyan? Responsibility. Meron kang responsibilidad. Tinanggap mo, binigay sa'yo ng Panginoon. Nung sumunod ka sa Panginoon, ang Lord nagbigay sa'yo ng assignment. Anong yun? Anong assignment? Yung pasanin mo ang iyong cross. May sakripisyo. Mamamatay ka sa iyong sarili. Ibig sabihin, self-denial. Ibig sabihin, mga kapatid, kikilalanin mo ang Lord siya na, hindi na ikaw ang masusunod, kundi ang Panginoong Jesus. Naalala niyo yung kwento na I have decided to follow Jesus. Yung mga missionary doon sa India, na born again, yung isang pamilya doon sa tribo, at pagkatapos, nagalit yung king, nagalit yung pinaka-leader nila sa tribo, pinahirapan sila hanggang sa pinatay. Pero anong sabi nung nakatanggap kay Lord? I have decided to follow Jesus, sabi niya. No turning back, no turning back. Sabi, papatayin yung asawa mo. Pinatay yung asawa, pero hindi niya ay tinanggi ang Panginoon. Nagpatuloy siya sa pananampalataya. Pinatay yung kanyang mga anak, pero nagpatuloy siya. Papatayin ka, pinatay siya, pero hindi siya nagtakwil kay Lord. Ganun katindi. And that very time, that very moment,
nangyari yun, mga kapatid. Lahat ng tribo na born again. Isa lang pamilya ang nag-commit. Pero lahat sila, mga kapatid, dahil sa kanilang pananampalatayang pinanghawakan, dahil sila ay tunay na tagasunod ng katuruan, marami ang naligtas. Sila ang maaaring ginamit, nagbuwis ng buhay, parang ang Panginoon Jesus lang, nagbuwis ng buhay, marami naman ang nabuhay dahil sa kanilang pananampalataya. So, mag-disciple, magpatatag. And let her say to this end, or to it, ano sabi sa verse 3? Join me in suffering like a good soldier of Jesus Christ. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, ang buhay mananampalataya, hindi lang bed of roses. Hindi lamang kasiyahan, hindi lamang kasarapan sa buhay. Dadaan ka sa suffering. Meron talagang pagdadaanan. Tulad ng ating Panginoong Jesus, maayos ang kanyang posisyon sa langit. Anak ng Diyos, nasa kanan ng trono ng Ama, pero siya ay hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, nagbubaba siya sa lupa, nag-anyong alipin, naging masunurin hanggang sa kamatayan, o hanggang doon sa kamatayan, sa krus ng Kalbaryo. Ganon ang ginawa ng Panginoong Jesus. At sino man ang nagnanais na sumunod sa Kanya, daranas din ng pag-uusig. Kaya merong suffering. Sabi niya, join me in suffering. Kung meron kang suffering, it might be dahil merong testing na nangyayari sa iyo. Kanina tinalakay namin sa Sunday School na ang suffering ng tao, may pwedeng dalawa. Nag-suffer ka dahil consequence ng iyong mali na ginawa, o kaya dahil tinitest ka. Pero ang sinasabi dito, mga kapatid, parte ng ating pagsunod kay Lord, yung suffering. Yung pagdadaanan mong mga trials sa buhay. Pero ang maganda, sabi niyo po bakit? Sasamahan ka niya hanggang sa dulo. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Kaya masakit man ang buhay, magiging masaya. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Amen? Kaya nga sabi sa 1 Peter 4:13, ngunit mag-alak kayo hanggang nakikibahagi kayo sa mga paghihirap ni Kristo upang kayo'y mag-alak din sa araw ng kanyang kaluwalhatian. Kung ikaw ay merong suffering, wala ka namang kasalanan. Mga kapatid, that is a part. Yan ay bahagi ng pakikishare natin sa suffering na pinagdaanan ng Panginoon. Kapag ikaw ay nakabahagi sa kanyang paghihirap, makikibahagi ka sa kanyang luwalhati. Romans 8:17 says, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Dito makikita mo na yung mga pagtitiis na yung dinadaanan, kasama mo ang Panginoon diyan. At dahil kasama mo ang Panginoon sa pagtitiis na yan, makakasama niya rin tayo sa kanyang kaluwalhatian. Ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon, ano man ang iyong dinadala ngayon, nahihirapan ka ba dahil ikaw na lang lagi? Nahihirapan ka ba dahil lagi kang pumupunta sa mga lugar na pinapupunta sa iyo ng Panginoon? Dahil ikaw binibigyan ng assignment, nahihirapan ka, kapatid. Daanan mo lang yan, sapagat yan ay bahagi ng iyong pakikishare sa kaluwalhatian ng Panginoon Yesus. Time will come, hindi lang yan ang mararamdaman mo, kapatid, pati doon sa kanyang kaluwalhatian sa langit, kasama natin ang Panginoon. Philippians 1:29 says, dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. So ang binigay sa ni Lord, hindi lang yung maligtas ka. Hindi lang na ikaw ay merong blessing. Hindi lang na ikaw ay merong glory sa buhay. Hindi lamang yon yung manalig sa Kanya, kundi magtiis din naman alang-alang kay Lord. Kaya lahat na nagnanais na sumunod sa Kanya, daraan ng ganito. Daraan ng pag-uusig. Daraan ng trials. Dahil kung ang Panginoon nga ay nakaranas ng ganon, sabihin sa tayo mo, ikaw pa kaya. Siyempre, yung mga tagasunod niya, dadaan din yun. Pero ang maganda, naging sinasabi, kasama natin ang Diyos. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. As you continue to obey the Lord, anong sabi niya? I will be with you until the end of the earth. Naalala ko yung isang incheck na na-convert. Marami siyang problema, marami siyang dinadaanan. And suddenly, nabasa niya yung Matthew 28:19-20. Sabi doon, go make disciples, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
King James Version yung binasa niya. Sa dulo ay sabi, Lo, I will be with you until the end. So pag-aaral ka nagbabasa, si Mr. Lo, Angel, napahibig siya, sabi niya, pag-aaral ko ngayon, sa Biblia. Kaya sa iyang pagmati, na grabe ang sakit, na ibsan, dahil nabasa niya mismo sa banal na kasulatan, sasamahan siya ng Panginoon. Sabihin mo sa katayin mo, kasama natin ang Diyos. Sabi ni John Piper, why does the children of God suffer? To have more contentment in God and less satisfaction in the world. Yung suffering ngayon, mga kapatid, that will come. It will become your crown. Darating ang time na ikaw ay luluwalatin ng Panginoon. Si Pablo, marami siyang mga labod sa likod. Binugbog siya, pinahirapan siya, na hulog siya sa kuyan, tinukang pa siya ng alas. Gabos yun ay dinaanan ni Pablo for the glory of God. Kaya nga sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Sa akin, mabuhay kay Kristo, mamatay, pakinabang. Bakit pakinabang? Nandun siya sa langit, wala nang kahirapan. Magandang assurance na tayo ay sa kanyang lugar. Amen? Pangalawa, illustration na ginamit ni Paul. Hindi lamang yung instruction binigay niya, kundi yung illustration na ginamit niya. Sabi ko, tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa mga larawan. Kapag nagtuturo ka, gusto mo magbigay ng mga larawan para lalo maunawaan ng iyong tinuturuan. Dito, binibigay niya Apostol Pablo kay Timoteo yung larawan natin kung ano tayo sa kanyang harapan. We are like mga sundalo. Sabi niya, verse 3, join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. Sundalo ka ng Panginoon. Di ba? Ikaw ay sundalo ng Panginoon. Ang tawag sa atin, we are the militant church. We are here on earth. Nakikipaglaban, nakikibaka. At ang iyong pakikibaka ay hindi sa laman, kundi sa spiritual na laban. At katulad ng isang sundalo, dapat ikaw ay disiplinado. Harapin mo ang laban mo, alamin mo kung sino ang kalaban. Pag nakilala mo ang iyong kalaban, 50% panalo ka na. Pero ang maganda, sabihin niyo, ano yun? Ang laban na ito ay labang hindi pantay, sapagkat ang laban na yan, si Jesus, mga kapatid, pinagtagumpayan niya na. Amen? Kaya ikaw ay nakadistino maging matagumpay. Kaya ilang beses ka man na mag-fail, ilang beses ka man bumagsak, tuloy-tuloy pa yan. Babalik at babalik. Bakit? Hindi matatapos yan hanggang hindi mo na-attain yung victory sapagkat you were predestined to become victorious. Sabi na sa katayin mo, tandaan mo yan. No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs. Kapag ikaw ay sundalo, huwag kang magpapadala sa mga nasa gilid na pwedeng ikaw ay dinadala para ma-out of focus ka. But rather tries to please His commanding officer. Focus to the Lord. Kung ano ang gusto ng Panginoon, yun ang iyong puntahan. Yun ang iyong gawin. Kung ano ang inuutos sa iyo ng iyong commanding officer, mga kapatid, yun ang iyong sundan. Sapagkat dinaanan niya na ang laban na yan. Alam niya na ang dulo niya. He has been in your future. Alam ng Panginoon kung ano ang dulo. Kaya sunod ka lang ng sunod sa Panginoon. Please, the name of the Lord. Siya ang nangunguna, sumunod ka sa Kanya. Kung ano Kanyang utos, gawin mo. Sabi sa Ephesians 6:12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga pangyarihan, laban sa mga namamahala ng kanilimang ito sa sanlibutan. So, spiritually speaking, ang laban natin, mga kapatid, spiritual warfare. At binigyan ka ng gamit ng Panginoon. Ang gamit na yan ay isuot mo araw-araw. Nandiyan yung helmet of salvation, yung breastplate of righteousness, loins of truth, shoes of readiness to share the word of God, shield of faith, and the sword of the Spirit. Binigay sa iyo lahat ng Panginoon. Gagamitin natin yan. Kapag yan ay lagi mo sinusuot araw-araw, hindi ka babagsak. Sapagkat yan, mga kapatid, si Kristo lahat yan. Siya ang salvation, siya ang faith, siya ang word, amen? Siya ang gospel, siya lahat yon. Kaya everyday kapag si Lord ang isinuot mo, kapatid, matagumpay ka. You are more than conqueror in Christ Jesus.
Somebody say, Hallelujah. 2 Corinthians 10:4-5, ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makabuntog. Hindi worldly ang hawak mo. Hindi mga salita ng mundo. Hindi mga salita o kaya gamit ng mundo. Hindi makamundo. Kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nagpapabagsak ng mga kuta. Ng ano? Kuta ng kalaban. Pinababagsak ng ano? Ng iyong sandata. Binibihag namin ang bawat isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Yan ang ating warfare. Yan ang spiritual warfare na ating hinaharap. At mas maganda sapagkat ang Panginoon ang nakikilaban para sa atin. Kasama natin ang Panginoon. Sumunod ka lang sa Kanya. So we are like sundalo. Letter B, we are like athlete, mga player. Sabi sa verse 5, pakibasa. So alam natin yung rules, alam natin yung regulation, alam natin yung batas sa paglalaro ng ganyan. Tayo mga mananampalataya, tayo ay para mga competitors, para tayo mga tagatakbo, mga atleta, mga players, tumatakbo sa iyong alley. Di ka dapat pumunta sa kabila sapagkat ikaw ay di-disqualify. Kinakailangan straight lang ang tingin mo, doon ka lang sa dulo hanggang sa matapos mo ang iyong takbuhin. Lahat tayo ay merong kanya-kanyang takbuhin. Maaaring yan, ang ali mo ay masyadong mahaba, maaaring yan ay long distance, maaaring yan ay short distance, pero ang totoo, lahat tayo merong ali. Meron tayong tinatakbo at tayong lahat ay manlalaro sa harapan ng Panginoon. Kung paano mo tatakbuhin yan, depende sa iyo. Gusto mong mabilis, gusto mong mahina, mga kapatid, may kanya-kanya tayong takbuhin. Like athlete, kailangan natin ang disiplina. Sapagkat yung koronang naghihintay sa dulo, mga kapatid, ay nakakamtan kung tayo ay disiplinado. Naalala ko yung anak ng hari, napaka-bilis tumakbo. Sabi ng hari, meron akong paligsahan gagawin. Sino man makatalo sa aking prinsesa na ito sa takbuhan, mapapag-asawa niya, siya ay magiging parte ng aming pamilya, siya ay pamamanahan ng kayamanan, kalahati ng kaharian. Yung isang lalaki na interesado, inalam niya kung ano ang hilig nung prinsesa na ito. Nalaman niya na yung prinsesa mahilig sa mga ginto. Kaya ang ginawa niya, mga kapatid, sa pagtakbo niya, meron siya mga dalang ginto. At habang sila ay nagkakarera, actually sa karera, pinainot siya, may kwesa din. Pero tinaman siya din. Partida, yan sa inutan. Kaya nasa inutan siya kahit ito ang prinsesa. Pero mabilisan talaga magtakbo itong prinsesa ito. Nung siya ay malapit ang abutan ng prinsesa, ginawa ng lalaki ito, hinulog niya yung ginto. Nakita ng prinsesa, kinuha yung ginto. Kasi talagang yun talaga ang passion niya. Pero makaskaso talaga. Yan naman sa likodan niya, abutan naman siya. Hinulog niya naman sa sarap niyang ginto. Nahilig naman ang prinsesa, pinurot na naman. Pagkabot naman sa puro, hinulog niya sa pangtulog ginto. Siya nakabot na sa finish line. So prinsesa, madali pang makahabol sa iya. Pero nadaog niya sa takbuhan. At ang ginto na ito daw sa mga bagay-bagay dito sa kinaban. Na sa ating pagtakbo sa race, na ito ay merong magiging sagabal. Maaaring yan ay lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Yun ang mga ginto na pwedeng maging dahilan ng ating pagkatalo sa takbuhan. Pero ang maganda, sabi ni bakit? Sapagkat ikaw ay dinalaga upang magtagumpay. There are times na tayo na bumabagsak. There are times tayo ay na-frustrate, nag-fail. Pero maganda, sapagkat ang Panginoon, binibigyan ka ng pangalawang pagkakataon. Somebody say, thank you, Jesus. So, you were born to win. Ikaw ay sinilang para manalo. At yun talaga ang destinasyon mo. Alam ng Panginoon na meron kang mga kahinaan, meron kang failures, pero tumutok ka lang sa Kanya. Kaya nga sabi nga sa Hebrews 11, mga kapatid, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Pag tayo nakatuon sa Panginoon, mga kapatid, kahit meron dyan mga paglaglagan na maginto, maaaring yan ay pride of life, lust of the flesh, lust of the eyes,
Kung ikaw ay nakatutok sa Panginoon, hindi ka mahuhulog. Mahulog ka man, meron ka pa rin pangalawang pagkakataon. Salamat sa Diyos sapagkat pinapatawad ang ating mga kahinaan. 1 Corinthians 9:24, alam ninyo, ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalaro nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Dinidisiplina ko ang aking katawan. Yung panghabang panahon, eternal life yun, mga kapatid. Yun ang hinihintay natin, ay binibigay sa atin ng Panginoon. Tinanggap mo nung siya ay sinampalatayanan mo. Kaya nasa sayo na ang tagumpay. You are victorious. You are more than conqueror. Ikaw, mga kapatid, hindi pa isinilang yung tatalo sa iyo. Yung sandata na binigay sa ng Panginoon ay may kapangyarihang magpabagsak ng kuta ng mga kalaban. Ano man ang iyong kailangan, ano man ang iyong tinitingnan na magiging sagabal sa iyo, kayang pabagsakin ng iyong sandata na yan sapagkat ang iyong sandata, walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. He is the sword. Amen? He is the word. Hebrews 12:1 and 2. Kaya nga, dahil sa napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin, buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. And I'm sure, and we are very sure, magtatagumpay ka sapagkat yan ang destinasyon mo. 2 Timothy 4:7, pinagbuti ko ang aking pakikilaban, natapos ko ang dapat kong takbuhin, nananatili akong tapat sa pananampalataya, makakantun ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Maraming inihanda na korona ang Panginoon. And during worship service, doon sa langit, ang iaalay natin sa harapan ng Panginoon yung korona na binigay sa iyo ng Panginoon. Sabihin mo sa katayo mo, meron ka niyan. Letter C, like a farmer, not only like a soldier, not only like a player, but a farmer. Ang sabi ng verse 6, the hard-working farmer should be the first to receive a share of the crops. Siyempre, pag ikaw ng tanong, ikaw ka ng bunga. Kung ano sa iyong tinanong, iyon sa iyong aanihon. We are like farmers. Tayo ay naghahasik. At sa iyong paghahasik, mga kapatid, marami ang mangyayari. Marami ang tutubo. Maraming balik, pagbabalik sa iyo niyan, sapagkat ang isang butil, ang balik niyan ay maraming mga butil. Magtiyaga ang isang farmer. Naghihintay. Siyempre, prepare ka kang daga, maarado ka, masurod ka, makayat ka, maplansa ka, malinya ka, mataro. Pagkatapos magtarok, naghanap-hanap ka pa, ma-weather ka, mahawan ka, mahilamon ka, pagkatapos maabuno ka pa. And then, pagdating ng time na hinog na, doon ka aani. Ano ibig sabihin yun? Ibig sabihin yun, sacrifice. Ibig sabihin nun, mga kapatid, pagtitiis, kailangan natin yan upang sa dulo, mga kapatid, ating makamtan ang tunay na ligaya ng buhay. Magayon ba sa pagmati, nagparsakripisyo ka mo niyan, pero sa puro gloria, luwalhati. At yun ang ating kakamtin sa harapan ng ating Diyos na hari. James 5:7, mapagtiis nga kayo, mga kapatid, magtiis kayo hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito ang magsasaka ay naghihintay ng mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa matanggap nito ang una at huling unahan. What does it mean? Blessing. After suffering, after pagtitiis, after trials, after na ikaw ay nagtyaga, mga kapatid, sa dulo, meron kang nilaga. Corinthians 3:6, ang sabi, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Ganyan ang ministry. Ganyan ang ating buhay bilang mga mananampalataya. Meron nagtatanim, meron nagdidilig. Pero ang Diyos ang nagpapatalubo. Ano ibig sabihin nun? Involve ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. All your undertakings. Submit it to the Lord. Sapagat ang Panginoon ang bahala dyan. Ang Panginoon ang nagpapatubo. Ang Panginoon ang multiply. Ang Panginoon ang pinagmulan ng lahat sa ating buhay.
Corinthians 3:8, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong magagawa lamang. At bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Sino yung bukirin? Yung mga believers, yung mga tao. At tayo ay mga mananampalataya. Tayo ay ganun din. Tulad ng Panginoon, naghasik ng salita, at yung mga salita na kanyang inihasik, tumubo, namunga, nag-multiply. At napakaganda, sapagkat yun ay binigay niya sa iyo. Ikaw ay sinamahan ng Panginoon. Sabi nga ng isang kasabihan, sa Diyos ang bukirin, sa tao ang gawain. Kung walang itinanim, ano ang iyong ani? Kaya ngayon pa lang magtanim ka. Anong itinatanim mo? Salita ng Diyos. Anong tinatanim mo? Good works. Anong tinatanim mo? Yung pakikisama. Na, ang ibig sabihin niyan, wala kang inaaway. Ang ibig sabihin niyan, kapayapaan ang iyong dala. Ang ibig sabihin niyan, marunong kang makipag-reconcile. Aanihin mo yan, sapagkat ang Diyos ang nangako. And finally, yung illumination, explanation ni Paul sa chapter 2, verse 7 to 13. Ano ang sabi niya? Do the reflection. Mag-reflect, mag-assess, maghurong-hurong. Sabi sa 7, reflect on what I am saying. Ano man ang aking sinabi sa instruction? Ano man ang aking illustration na binigay? Sabi ni Paul, reflect on what I am saying. For the Lord will give you the insight into all this. Ang Panginoon ang magpapaliwanag sa iyo. Ang ganda sapagkat ang Panginoon ang ating teacher. Minsan, low gets tayo, slow learner, pero ang Panginoon pagtiis. Ano sabi niya? I am meek and lowly in heart. Learn from me, for I am meek and lowly in heart, and you will find rest unto your soul. Matthew 11:28-30. So magkaroon tayo ng reflection. Magkaroon tayo ng self-assessment. Inaalam mo kung ano ang mga pangyayari sa buhay mo, ano ang kaugnayan nito sa calling mo, ano ba ang kaugnayan nito doon sa mga achieve mo, ano sa mga palagay mo yung magiging bunga nito. Sabi sa Santiago, ngunit ko ang sino man sa inyo kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at sa ibibigyan. In short, galing kay Lord ang paliwanag. Galing sa kanyang aral, galing sa kanya ang paliwanag. Kaya maganda, close kayo ng Panginoon. Kung dahil mo aral, magkabot ka sa iya. Kung mayo ka, maghagad ka sa iya. Magayon mag-ano. Siya ang source ka sa imong resources. Hosea 6:3. Halika kayo, kilalanin natin si Yahweh. Sikapin natin siya'y makilala. How? By reading the Word of God. By praying. By listening. Gagawin natin yan. Darating siya walang pagsala. Tulad ng patak ng ulan. Tulad ng tubig ulan na nagpapasibol sa mga halaman. Nandiyan ang kanyang kapangyarihan. Letter B, instill the inspiration. Dapat inspirasyon na galing sa kanya. Ano ang inspirasyon mo? Si Kristo. Sabi sa verse 8, remember Jesus Christ. Remember, alalahanin mo ang Panginoon na buhay mula sa mga patay. Descended from David, mula sa lahi ni Haring David. Anong ibig sabihin nun? Siya ang hari ng mga hari. Galing sa linya ni David. Siya yung pinangako ng langit na magiging tagapagligtas ng lahat. Siya ang maghahari magpakailanman. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Ang tanong, siya ba ang iyong hari ng iyong buhay? For which I am suffering, even to the point of being chained like a criminal, but God's word is not chained. Napakagandang inspirasyon na hindi kayang talikalaan ang salita. Hindi kayang talikalaan ang Panginoon. Hindi kayang talikalaan ang kanyang kapangyarihan. At dahil ikaw ay tumanggap nito, dahil siya ay nasa iyo, yung katagumpayan sigurado, sapagkat hindi kayang talikalaan ang kanyang kapangyarihan. Sabi na sa katayin mo, nasa sa iyo yan. Huwag mong hayaan na yan ay mawala. Yan ay iyong panghawakan, sapagkat yan ang iyong kapangyarihan. Yan ang magdadala sa iyo sa dulo ng tagumpay sa buhay. Hebrews 4:12, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, higit na matalas kaysa alinmang espada na may dalawang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa ng espiritu, hanggang sa kasukasuan at buto, at nalalaman ang mga iniisip at intensyon ng puso. Ganyan katindi ang word. Ganyan katindi ang kapangyarihan ng salita
ng Panginoon. Kayang abutin ang pagitan ng iyong kalag sa ng iyong kaluluwa, sa ng iyong espiritu. Naalalaman ang intensyon ng ating kaisipan. Kaya ang inspirasyon natin, salita ng Diyos. Sino yon? Si Jesus yun. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. And the Word became flesh. And He dwelt among us. So, minus ka tayo mo, kasama natin ang Diyos. Matthew 24:35, lilipas ang langit, lilipas ang lupa, ngunit ang aking mga salita, mananatili magpakailanman. Yan ang ating Panginoon. Yan ang salita ng Panginoon. Mawara ang langit, mawara ang daga, pero ang kanyang salita, nandiyan. Kung ano ang pangako sa iyo, hindi mawawala. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ay walang hanggan. Amen? 1 Peter 1:23, sapagkat ipinanganak na muli kayo, kundi sa hindi sa binhing nasisira, kundi sa salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Tayo isinilang by the power of the Word. At dahil sa atin ang Word, nabubuhay ay hanggang kailan pa man. Eternal life nga namamalagi. Mawala ang langit, mawala ang lupa, nandiyan ang kanyang salita. Isaiah 55, sapagkat ganito ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang aking kinahululugan at makagagawa ng tagumpay sa kumpara sa kanya ko yun ipinadala. According to the purpose. Kung anong layunin ng Panginoon, sa salita na yung tinanggap, kapatid, it will accomplish. Hindi babalik sa kanya na walang saysay. Ma-accomplish niya, magaganap ang layunin nito. Kaya kung meron kang tinanggap, kapatid, hintayin mo. It will attain. Makukumpleto niya yung purpose na binigay sa iyo ng Panginoon. Letter C, know the aspiration. Ano yung desire? Not only the inspiration, but the aspiration. Ano sabi sa 10? Therefore, I endure everything for the sake of the elect. Kung merong elect dito, ikaw yun. Kung merong pinili, ikaw yun. For your sake, sabi ni Paul, I endure everything. That they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. Yung kaligtasan, binigay at inihanda ng Panginoon sa iyo. Mga kapatid, tanawin mo yun. Tanawin mo. Maging inspiration. Hindi lamang inspiration, yung aspiration. Yun ang ating hinahangan na galing sa Panginoon, binibigay sa iyo. That's why we need the Word, we need the Lord. Sabi sa John 5:39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat sa palagay ninyo sa mga ito ay may buhay na walang hanggan. Eternal life from the Word. Eternal life from the Lord. Anong sabi? Mga kasulatan ito nagpatutuo patungkol sa akin. So yung Word, saka yung Lord, isa lang yan. At yan ay binigay para sa iyo. I-aspire mo, kunin mo, pagyamanin mo. Because that Word is the lamp to your feet and the light to your path. Romans 10:9, sabi, kung ipapahayag mo ng iyong bibig na si Jesus ang Panginoon, sasampalatayan ka sa iyong puso, ay maliligtas ka. So, confess. Ipahayag natin kung sino si Kristo sa buhay mo. Kasunod niyan, kaligtasan. Kasunod niyan, katagumpayan. Blessing upon blessing. And letter D, consider the condition. Anong condition dyan sa 11? Here is trustworthy saying, if we die with Him, we will also live with Him. If we endure, we will also reign with Him. If we disown Him, He will also disown us. What does it mean? It means, whatever you do, may balik sa'yo. Whatever you release, it will return back to you. Yan ang sabi sa banal na kasulatan. Kaya nga sa Luke 6:38, magbigay kayo, kayo'y bibigyan. Magpatawad kayo, patatawarin kayo. Amen? Kung anong panukat ginamit nyo, gagamitin din sa inyo. Kaya mag-ingat ka. Sabihin sa katahin mo, take note. Galatians 6:7 ang sabi, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ngunit, ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Sabi mo sa katahin mo, huwag kang magsasawa.
But yung 18:18, katotohanan sinasabi ko sa inyo, anuman ang talian ninyo sa lupa, tatalian sa langit. Anuman ang kalagan ninyo sa lupa, ay kakalagan sa langit. So in other words, lahat ng ating ginagawa, merong balik. Parang ano yan, kung anong tinanim, siya ang aanihin. Kung anong pinakawalan, siya rin ang babalik. Kung ano ang binhi, siya rin ang bunga na iyong aanihin. Relativity. In every action, there is a corresponding reaction. Ang tanong, ano ang action mo ngayon? Is it positive? It will return back to you positively. If it is negative, it will return back to you negatively. Sabi mo sa tayo mo, take note. Take note. 2 Corinthians 9:6, ang nag-aasik ng kakaunti, aani ng kakaunti. Ang nag-aasik ng marami, aani ng marami. Kaya nakadepende rin. Tandaan natin, yung ginagawa natin, everything na ginagawa natin, may bunga. Maganda sapagkat ang bunga mas marami sa tanim. Kung nagtanong ka rin sa mangga, ang aanihon mo, manggas. Kadakol ng mangga. Nagtanong ka ng tinik-tinik, anihon mo, uran. Nagtanong kang uran, anihon mo, baha. Nagtanim kang hangin, anihin mo, bagyo. Tandaan mo yan. Amen? And then, letter D and last, confess that conviction. Ano ang sabi niyan? If we are faithless, He remains faithful. For He cannot disown Himself. So pag sabi, pag inuna mo siya, uunahin ka niya. Sinabi ko, pag ikaw ay nagpatuloy sa kanya, upapatuloy siya sa iyo. Sabi dito, if we are faithless, kung wala ka ng pananampalataya, He remains faithful. Sometimes wala kita nagiging unfaithful to Lord. Pero nandiyan pa rin ang Panginoon. Because He cannot disown Himself, He remains faithful. Kaya nga ang kanyang pag-ibig wagas, matindi sa lahat. Romans 3:4, hindi ang Diyos. Hindi ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Dahil sa kanyang katapatan, kaya tayo naligtas. Dahil sa kanyang kagandahang loob, ang kanyang pag-ibig walang wakas. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon kadakila ang kanyang kapatawaran. Somebody say, thank you, Jesus. Panaghoy, 3:22. Dahil ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan, dakila ang katapatan ng kalurangan. Awit 36:5, ang iyong kagandahang loob, O Panginoon, ang iyong pagtatapat ay umaabot hanggang sa langit. Walang hanggan. Gaano man kalayo ang silangan sa kanluran, gaano man katayo ang langit mula sa lupa, ganyan kadakila ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak. Lahat ng anak magsabing, thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabi nga sa isang kasabihan, lumipas man ang mahabang panahon, kahit pabago-bago ang ating sitwasyon, hindi matitinag kailanman ang katapatan ng Diyos na ating Panginoon. Palakpakan natin siya. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ay matapat. May mga panahon na kami ay naging unfaithful, but you remain faithful to us. May mga panahon kami nakakalimot, subalit hindi mo kami nakakalimutan. Sapagkat ang aming pangalan ay isinulat mo sa iyong kamay. Lord, salamat po, sapagkat Ikaw ay wagas hanggang wagas. Pagpalain mo po ang bawat isa na naroon mo ngayon. Nagpapakumbaba, nagpapasakop sa Diyos na hari ng aming buhay. Masunod po ang iyong kalooban. Makita ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat magsabing Amen.